Okay, share nyo po muna mga kapatid bago pa ako magsimula. Share po ninyo kasi importante din tatalakayin ko kasi usaping kaalaman sa batas ng Islam. Gusto ko makarating tayo sa pinakapunto natin at maintindihan natin ang tunay na batas ng Islam sa pag-uusapan natin. So gusto ko marami makapanood nito kasi kalat na kalat yung usapin na ito sa social media. Pa-share na lang po mga kapatid bago po ako magsimula after a few minutes. Mga taga Pilipinas tulog na pala ngayon, no? Okay, simulan ko na lang, panurin na lang siguro nila bukas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukhang walang marinig yata. May marinig ba? Wala akong marinig dito sa live ko. Pa-comment lang po mga kapatid kung may naririnig po kayo. Dito kasi sa akin wala. Pa-comment na lang po kung naririnig ba talaga dyan or sa akin lang talagang problema sa cellphone. Meron naririnig? May voice po. Okay, alhamdulillah. So, nag-alala lang ako baka mamaya magla-live ako wala palang marinig. Sorry. Okay, tayo, alhamdulillah, malinaw. Okay. Unang-una dito mga kapatid, sasagutin muna natin yung kasi pinapalabas ng ilan sa mga kapatiran natin na nagpo-promote tayo ng bid'ah. So sasagutin natin to. At sinasabi nila isa sa pinagbabasihan lang daw natin ay adat, kultura, kaugalian, tradisyon. Yan lang daw yung dalil natin sa usapin na to. So pinakapunto natin dito is yung pandi. Okay, yung pandi po yung nakikita po ninyo na dekorasyon po special po sa mga kapatiran natin mga Bangsamoro na kulay dilaw, kulay pula sa mga daanan na tanda po na may kinakasal. So bago tayo makarating dyan, kasi pag-usapan natin yung pag-aasawa, yung kasal, kung kailan ito matatawag na ibado, pagsamba, at kailan ito matatawag na muamala o transaction. So bago yan, gusto ko sagutin yung kanilang sinasabi na dinadalil nila laban sa atin. Ang sabi nila, ganito daw yung sagot ng mga tao noon na mga ligaw. So parang sinasabi nila maligaw tayo. Uligaw kami. Ito yung sagot ng mga matatanda o mga ninuno noon. Kapag inanyayahan sila sa pagsamba o pagsunod sa mga sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sagot nila, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. So ito sasagutin natin. Sabi nila ito yung ginamit nilang dalil o katibayan na kami na nagpapahintulot sa pandara o pandi o bandila bilang dekorasyon sa kasal, na ito daw yung katangian namin, itong aya na to. Subhanallah. Hindi po ako magbabanggit ng pangalan. Ikaw po na nagdalil sa ganitong dalil, hindi nyo po naintindihan yung aya na binabasa nyo. Hindi nyo po naunawaan yung aya na binabasa nyo.
Hindi po yung adat yung tinutukoy sa ayan na to. Na adat na wala namang nalalabag na batas ng Islam. Ang tafsir ng mga ulama sa ayan na ito na binanggit ninyo na ang sinusunod ng mga tao noon kaya sila naligaw ay dahil sa mga adat at ito yung dalil nila. So basahin natin yung tafsir ng mga ulama sa ayan na to. Una, tafsir ni Abdurrahman As-Sa'di sa ayan na to. Sa bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Ano yung ummah? Ano yung sinusunod ng mga tao na to kaya sila naligaw? Yung bang adat na kaugalian? Ang tinutukoy dito ay religion. Religion po ang tinutukoy dito. At ang kanilang pamamaraan na ligaw. Kanilang religion at pamamaraan na ligaw. Religion, pinag-usapan dito. May bago ba kaming religion? Para pagbintangan kami na kami ay sumusunod sa religion ng mga ninuno na hindi ang relihiyong Islam at aral ng mga propeta? Ma'adallah. Ako'y kumukup-kup sa Allah sa ganyang pagbibintang at sa ganyang katangian na ibinibintang sa amin. Ang tafsir naman ni Imam Al-Baghawi rahimahullah sa aya na to, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah, ang sinusunod ng mga tao noon kaya sila naligaw. Ang ummah dito ay ala dinin wa millah, ang relihiyon at ang pamamaraan. Pareho lang naman ng religion. So ba't nyo binibintang sa amin na kami sumusunod sa adat? Na pinahalin tulad nyo po kami sa mga tao na to, na mga ligaw. Ganun ba ang tingin nyo sa amin? Ligaw kami dahil nagpapahintulot kami sa pandi? Mamaya, sasagutin ko sa inyo na kayo po ay mali. Yes, paulit-ulit kong sasabihin to, na kayo po ay mali. Dahil ayaw po nila na makipag-discuss sa atin, sinasabi ko po, ito po galing po sa akin ha, sila po ay mali at patuloy ko pong sasabihin na mali po sila. Sasagutin ko po lahat yan. Una ko munang sagutin yung bintang nila sa amin na kami daw ay sumusunod sa mga ninuno. At ito ang dalil nila, yung aya na to. Hindi nila alam, yung dalil nila ay dalil na wala sa lugar. Pangalawa, nababasahin natin na tafsir, o pangatlo na tafsir, si mga kilalang mufassiron, tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah sa aya na to. Anong murad, anong tinutukoy dito na sinusunod nila yung mga adat ba? Katulad ng pandi? Hindi. Ang murad dito, wal muradu biha ad-din hahuna. Ang tinutukoy dito, sabi ni Ibn Kathir, ay ang relihiyon. Relihiyon ng mga ninuno nila. So, ang kaligawan na aral ng mga ninuno nilang sinusunod nila dito, hindi po. Kami sumusunod sa kaligawan. Ilayo po nawa kami ng Allah sa ganyan po na pagbibintang. Okay, so doon pa lang, bagsak na yung pagbibintang na yan. So, wala po kaming sinusunod na kaligawan at ibang religion, maliban sa Islam po. Okay, so nasagot na po yun. At yun din po siyempre, dagtugtungan pa natin, yun din po ang tafsir ni Ibn Jarir at-Tabari, tafsir ni Imam Al-Qurtubi. Sabi pa ni Al-Qatada wa Atiyah, ala ummatin ala din, ang umma dito ay ang reliyon. So sapat na yun para sa sagot sa aya na to na ibinibintang nila sa amin na natatamaan kami ng aya na yun. Napakalayo ang bintang na yun. Sana ituwid nila, pag-aralan nyo po yung tafsir bago po kayo magbintang. Ayaw natin magbigay ng pangalan kasi baka masabing nakikipagbangayan. So sinasagot lang natin sila ng may katibayan. Pangalawa na sasagutin natin sa kanila, sabi nila, okay, nagdadalil daw. Actually hindi ko naman ginamit na dalil, pero ginagamit ng ilan na hindi daw pwedeng gawing dalil sa paglalagay ng dekorasyon. Ang sinabi ng Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibat min ar-rizq." Yung aya na to, siyempre, ibinaba ito sa damit. Ibinaba ito sa damit. So, sinasabi nila, sa damit lang ito. Sa damit ibinaba. Pero, kung nag-aaral ka ng batas, mayroong kaida, usuliyah, al-ibratu bi'umumil lafz la bi khusus as-sabab. Hindi po sa pagbibigay ng tafsir ay yun kung ano lang yung binangkit doon na dahilan, kung doon yung binaba, hanggang doon ka lang.
kundi al-ibratu bi umumil lafaz, kundi ang basihan dito ay kung ano yung pangkalahatan na tinutukoy na katulad nung nasa aya. Ano yung tinutukoy sa aya? Yung damit lang. At lahat ng bagay na ginagamit bilang dekorasyon. Hindi lang damit. Lahat ng bagay na may pakinabang at walang pagbabawal. Hindi lang po yung damit. So, nakalimutan siguro nila yung katiba, yung kaida usuliya na to. So, sagot lang pa. Sa pag-aralan nyo pa po yan mga kapatid kasi masyado po malayo yung mga bintang na to sa amin na sasabihin nila na hindi dalil yun. Dalil pa rin yun sa paglalagay ng dekorasyon at hindi lang po yung damit, yung aya na to. Pangkalahatan po yun. Okay. Ngayon, ang pag-aasawa ba ay ibadah o muamala? Okay. Mayroon dito silang video na pinos, mga kapatiran natin na to. Wait lang ha. Pasensya na po kayo mga kapatid. Gusto ko kasi detalyado kung detalyado kung matatalakay ang usapin na to. Nang sa ganun, may unawaan po ng mga kapatiran natin na yung sila na yan ay mali. Kaya ang sinasabi ko po, patawarin na sila ng Allah. Na pinapalabas sila na tayo ay mga mubtadi', kung nagpo-promote ng bid'ah, at sila daw ay nasa matuwid at sinusunod doon yung kaparaanan ng mga sahaba at nasa salafus salih ridwanullahi alaihim. Teka lang ha. I-search ko lang. Yung kay Sheikh Salih Fawzan. Ito, papakinggan ko sa inyo. فضيلة الشيخ وفقكم الله في كتب الفقه تقسم إلى قسمين: العبادات والمعاملات. كتاب النكاح هو من كتب المعاملات. هل هذا يعني أن النكاح ليس بعبادة؟ من باب أن كتاب النكاح من المعاملات. معاملات هي البيع والشراء وما يتعلق بذلك، الإجارة والشركة هذه معاملة. أما النكاح فهو ليس من المعاملة، النكاح باب آخر. نعم، قسم مستقل. لهذا يقولون ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع الأمتعة، ربع القضاء. الفقه أربعة أقسام. نعم. Subhanallah. Sana napapanood to na nag-post. Hindi mo ba iniintindi yung sabi sa Sheikh Salih Fawzan? Sinabi ba niya dito sa video na to, sa YouTube na to, na ang pag-aasawa ay nasa pintuan ng ibadat? Yan ay kasinungalingan. Nagsisinungaling ka. Ayaw magbanggit na pangalan. Gusto kong basagin pangalan ng tao na yan eh. Pero hindi natin gawain yan. Kaya nga hindi sila pumatol na pag-usapan na lang. Kaya lang dito ko na tatapusin sa kanila para mapanood nila to. Pinupost nilang video na to na pinapalabas na ang nikah ay sabab ng ibadah. Sino nagsabi sa'yo na ang si Sheikh Salih Fawzan sinabi niya na ang pag-aasawa dito ay nasa pintuan ng ibadah? May sinabi ba siya dito sa sinabi niya? Wala sa sinabi. Alam mo, kung pinus mo to at sinabi ni Sheikh Salih Fawzan na ang pag-asawa ay sa pintuan ng ibadah, burahin mo na lang kasi pinapasinungaling mo yung scholar. Ginagawa ko pang sinungaling. Paparinig ko sa'yo. Paulit ko sa dulo niya. يقولون ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع الأمتعة، ربع القضاء. الفقه أربعة. Sinabi ni Sheikh Salih Fawzan, 4 ang fiqh sa kanya. Iba yung ibadah, iba yung muamala, iba yung nikah. Kasi ang nikah, pinapasukan ng ibadah at pinapasukan ng muamala. Hindi mo kasi iniintindi yung hindi mo iniintindi yung salita ni Sheikh Salih Fawzan. Ang pag-aasawa kasi, mayroong pagkakataon na ibadah siya. Mamaya babanggitin ko, relax. At pangkalahatan siya ay muamala. At ididetali ko po at ipapaliwanag ko po ng mabuti paano po naging muamala to.
at kailan sila tinatawag na ibadah at pagsamba. Pero yung video na yan, burahin mo yan o burahin nyo yan dahil yan ay kasinungalingan na binibintangan nyo si Sheikh Shalih Fawzan na sinabi niya sa audio na yan at YouTube na yan na ibadah ang nikah. Tapusin ng video, pakinggan mo na mabuti, wala siyang sinabi na ibadah ang nikah. At ang kanyang libro, pinost ko na po ang aking sa Facebook page ko na isa po sa module o mukarrar na pinag-aralan po sa Saudi Arabia ang mulakhas al-fiqhi ni Sheikh Shalih Fawzan na nilagay niya po sa pintuan ng muamalat ang nikah. Tapos ikaw pagbibintangan mo ni Sheikh Shalih Fawzan na sinabi niya na ang nikah ay ibadah, sa pintuan ng ibadah, kasi nungalingan. Nag-iimbento ka. Pinagsisinungaling mo si Sheikh Shalih Fawzan. Pinost pa tapos nagpo-post tapos hindi maintindihan yung video, hindi naintindihan yung sa YouTube. Tapos makapagbintang kasi isang scholar na sumasalungat sa amin dahil palabasin mo na sinabi ni Sheikh Shalih Fawzan kasi hindi mo tinapos yung video. At wala siyang sinabi diyan ng binal ibadat. At patunay ang libro niya na pinost ko po na ang nikah ay nasa pintuan ng muamalat. Sadyang ang pag-asawa lang ay hiniwalay lang ni Sheikh Shalih Fawzan ang pintuan ng pag-asawa. Kasi at the same time, ibadah siya. Kailan siya nagiging ibadah? At the same time, siya muamala. Pakinggan mo, inatin natin sa hapat. Okay? So, sagot yan sa audio na yan. Na hindi sinabi ni Sheikh Shalih Fawzan na ibadah ang pag-asawa sa video na yan. Kasi nungalingan yun. Kaya sinasabi ko, mali talaga sila eh. Ako galing to sa akin. Okay. Kasi sabi ko nga, magbabasa tayo ng lectures natin, sagot sa kanila, hindi lang salisalita lang. May mga dalil tayo at may mga libro tayong babanggitin. Ito naman, kitab ng Fiqhul Usra, libro ng Fiqhul Usra na isinulat ni Ahmad Ali Taha Rayyan. Siyempre, natagpuan natin ang kitab na to sa Maktabat Shamila. Ito po ang mabahas athani. Kunu nikah minal ibadah. Ang pag-asawa ay mula sa pagsamba. Basahin natin ha, para mas maintindihan nyo. Sabi ng author ng libro, ittafaqal fuqaha على أن النكاح من العبادة إذا كان القصد منه الإعفاف أو النسل أو غيرهما من الأمور التي يدعو الإسلام إلى تحقيقها. Nagkasundo ang mga iskolar ng batas, fuqaha, na ang pag-aasawa ay mula sa ibadah. Take note, hindi tayo dyan kapatid, dito ka kasi nakafocus eh. Kaya pa ulit-ulit kayo nagpo-post na ang pag-aasawa ay pagsamba. Kasi nakapokus kayo doon sa gusto ko mag-asawa. Yun yung focus nyo. Kaya minamali nyo kami. Minamali nyo kami kasi nakafocus kayo doon sa batas ng pag-aasawa, which sa pinag-usapan dito, yung intensyon. Diyan kayo nakafocus eh. Kaya pinagbabawal yung pandi eh. Kasi ang focus nyo yung pag-asawa ay ibadah. Yun ang focus nyo. Isang uri ng pagsamba. Kapag inilalapit mo sa Allah, may gantimpala ka dito para mapangalagaan yung sarili mo na makagawa ka ng haram. Nagkasundo ang mga ulama at sinasangayon na namin kayo dyan. Sinasangayon na namin kayo. Basta ang pinag-usapan dito, intensyon. Kung ang intensyon mo sa pag-aasawa ay bilang pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam para mapangalagaan yung sarili mo na makagawa ng haram, para magkaroon ng maraming anak, para may pagmalaki ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom, ay talagang ibadah yan. Katulad na binanggit ko kanina, ittafaqal fuqaha sa bagay na yan. At sang-ayon ako sa bagay na yan. At hindi ko kayo tinututulan. Pero, hindi nyo kasi naiintindihan ang gusto naming sabihin sa inyo. Nakapokus kayo doon sa salitang ibadah, which is, wala tayong issue dyan. Na ang pag-aasawa ay ibadah sa intensyon kung ang layunin mo na dahil mag-aasawa ka para mapangalagaan yung sarili mo, para makalayo ka sa zina, para magkaroon ka ng maraming anak at may pagmalaki ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom, mapangalagaan yung mga babae, magkaroon ng asawa yung walang asawa. Yan ang layunin mo, ibadah. Hindi kita tinututulan dyan.
hindi nyo magets ang pinakapunto namin. Bakit hinahihintulot namin ng pandi o pandara bilang dekorasyon. Okay? Dito kayo hindi makagets. Dito kayo hindi makaunawa. Kasi pinipilit ninyo na kayo ay sumusunod sa kung paano ang paraan ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam at salafus salih. Kasi diyan kayo nakapokus sa salitang ibada, which is ang pag-asawa. Ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, yung transaksyon. Babasahin ko muna sa inyo. Ito yung hindi nyo maunawaan eh. Okay? Hindi nyo talaga maunawaan. Siguro bago ko basahin yung mga katibayan ko sa mga katibayan na to, unawain muna natin, ano bang ibig sabihin ng ano? Ano bang ibig sabihin ng pag-aasawa? Ang focus nyo lang kasi, yung gusto ko mag-asawa, may gantimpala ako, ibada talaga yun. Kasi mag-asawa ko para sa Allah, may gantimpala ako, ibada yun. Wala tayong issue dyan. Pero ang pinag-usapan natin dito, ano bang definition ng nikah sa fiqh? Sa syara'an. Alam ko nakapag-aral din itong mga kapatiran natin, pero hindi ko lang alam, sarado talaga utak nila. Hindi nila iniintindi. Balikan natin ang definition ng nikah. Ng nikah. Bakit? Ang definition ba ng nikah, pag dinefine ba natin sa syara'an, sa batas, ay magiging kahulugan niya ay papasok sa ibada? No. At pwede kong sabihin, halos nagkasundo ang mga ulama. Halos nagkasundo ang mga ulama na ang sura, pamamaraan ng kasal, ang pinag-usapan natin ito, pamamaraan at hindi yung pag-aasawa. Pamamaraan, paano magiging ganap yung kasal. Paano magsasama yung lalaki at babae. Ito yung pinag-usapan natin dito. Hindi natin pinag-usapan dito yung gusto ko mag-asawa, yung nikah, yung zawaj. Na yan ang focus mo. Napakalayo. Ang pinag-usapan natin dito, yung itsura nung paano magiging ganap yung kasal. May ijab, may kabul, may lugar, may kung kailan, magkano yung dori, saan gaganapin yung kasal. Yan yung pinag-uusapan natin dito. Hindi po yung ibada. Hindi ko lang mag-gets. Hindi po ibada yan. Kasi kung ipapasok mo sa ibada, yung ganun, simparaan ng kasal, bawal magtarpaulin. Bawal gumamit ng hotel. Bawal gumamit ng mga anumang mga dekorasyon. Kasi pinasok mo sa ibada yung itsura ng kasal. Yung, alam niyo ba, hindi ko lang may naiintindihan ba talaga nila yung pinag-uusapan natin dito? Ang pinag-uusapan natin dito, yung itsura ng kasal. Yung transaksyon, mga usapan ba? Ha? Kailan ang kasal? Saan ikakasal? Sino yung magiging witness? Sino yung wali? Ano yung mga dekorasyon na ilalagay? Ito yung mga transaksyon na pinag-usapan natin. Muamala yan. Yan ang muamala. Hindi yung bagets. Yan ang muamala. Yung itsura niya. Kailan, paano magiging ganap ang kasal? Paano makukumplito yung kasal? Paano matatapos yung kasal? Ito yung gusto namin talakayin dito. Hindi kami nakapokus sa salitang pag-aasawa. Yung gusto ko mag-asawa, may ganti pa lang. Ibada yun. Nagkasundo tayo dyan. Ihiwalay mo yan. Kasi pinipilit nyo eh. Pinipilit nyo na ipokus sa ibada. Ang layo ng hindi nyo maintindihan ng fiqh. Pasok kayo sa fiqh ba? Dito ang pinag-usapan. Ano bang definition ng nikah? Bakit hindi nyo balikan? Ikaw na nagpo-post ng ibada, tanungin kita. Ano ang definition ng nikah sa syara'an sa mga fuqaha? Sa tingin mo ba i-define nila yan sa ibada? Sa syara'an? Kasinungalingan. Sinungaling ang sino man na magbibigay ng kahulugan na ang nikah, pag-aasawa sa syara'an ay definition ng mga fuqaha mula sa kay Abi Hanifa, kay Imam Malik, kay Imam Shafi'i, kay Imam Ahmad bin Hanbal ay ibada. Mamaya babasahin ko sa inyo. Ang dami kong ni-research dito para lang pero ayok mapahaba masyado. Direct to the point ako. Babasahin ko po yung mga opinion ng mga ulama natin dito. Definition nila. Tingnan natin kung tutugma yung sinasabi nila na ibada yung pag-asawa. Ito po, isa-isahin ko. Mula sa kitab, libro, sinasabi ko po, libro mula sa Kitabul Fiqh alal Madahib al-Arba'ah ni Abdurrahman Al-Jaziri. Gusto nyo i-search yung libro na binabasa ko? Search nyo. Babasahin ko yung 4 na madhab. Mula sa kitab ng fiqh, Kitabul Fiqh alal Madahib al-Arba'ah
libro ng fiqh sa apat na opinion, apat na scholar. Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tingnan natin kung mayroon man lang sasang-ayon sa iyo sa sinasabi mong ibada, ang definition nila sa nikah. Puro ibada, hindi yan maintindihan. Okay. Ito ay libro na isinulat ni Abdurrahman Al-Jaziri. Ito ang definition ng Hanafiya. Ito ang definition. Yung po mga magtatanong, relax po kayo. Makinig lang po kayo. Kasi hindi ko rin po mababasa ang comment nyo. Ito ang definition ng Hanafiya. Hanafiya. Ito ang definition nila sa nikah. Sabi nila, an-nikahu aqdun yufidu milk al-mut'ati qasdan. Sabi nila, ang pag-aasawa ay kasunduan. Tingnan mo, wala man lang nagsabing iba, kasunduan. Ang nikah ay aqdun. Take note, mamaya, pakinggan nyo na mabuti sinasabi ko. Aqdun. Kasunduan. Na nagbibigay ng pag-aari ng kasiyahan ng may layunin. Kasunduan na nagbibigay ng pag-aari ng kasiyahan na may layunin. Ibig sabihin, pagkasundo kayo nung babae, kumpleto yung mga haligi, kumpleto yung mga kondisyon, magiging halal na sa'yo yung babae, pwede na kayo magpakasaya. Pwede mo na siyang galawin. Sabi nila, akad. Ang definition ng ating maula, akad. Balik kang akad. Alam niyo yung ibig sabihin ng akad? Kasunduan. Ang ibada, hindi papasok ang kasunduan dyan. Pagkasundo ka sa sala. Kasi hindi talaga ito papasok sa ibada. Kasi ang ibada, al-aslu fil ibadat, ang original sa pagsamba, hindi ka pwedeng, walang kasunduan dyan. Ano, pagkasundo ka na, okay, ang sala ko, gagawin kong 3 rakaan na lang yung duhur, o 2 rakaan na lang yung maghrib. Walang, tapos na yan. Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Kailan niya ginawa, ilang beses niya ginawa, o ilang yung sifa niya, yung zaman, yung waqt, yung qadr, lahat yan ay tapos na. Itong nasa kasunduan ng mga tao. Ang dali sa muamalat, al-muslimuna ala shurutihim. Kung ano yung napagkasunduan, susundin natin hanggat walang malalabag yan. Kasi nga, kasunduan. So, ang sabi ng Hanafiya, akad. Anong ibig sabihin ng akad? Kasunduan. Ang kasunduan hindi pwede sa ibada. Ang kasunduan hindi pwede sa ibada. Kasi nungalingan, pag pinasok mo sa ibada ang akad. Okay? Hanafiya. Mula sa kitab na Al-Fiqh al-Madhahib al-Arba'a. Kaya hinahamon ko yung post na yan. Kung mayroon bang nag-define sa mga ulama na ang nikah ay ibada. Ito akad daw. Hanafiya. Pangalawa. Sige lang. Saan na ba nabaliktad yata? Shafi'iyya. No, mauna pala yung Malikiyya. Unahin natin ang Malikiyya kasi Hanafiya din Malikiyya. Ito ang sabi nila. An-nikah aqdun ala mujarrad mut'ati taladdud bi adamiyatin ghayr mujibin qimatuha bi bayyinatin qablahu ghayr alimin. So napakahaba yung ano. So narinig niyo? An-nikahu aqdun. Sabi nila, aqdun. Okay? So mag-take note kayo. Sabi ng Malikiyya, an-nikahu aqdun ala mujarrad mut'ah at taladdud. So, sabi ng Malikiyya na ang pag-aasawa ay kasunduan para sa tanging kasiyahan sa katawan ng tao. So, kasunduan. Kailan papapasok ang ibada sa kasunduan? Ay, kailan papasok ang kasunduan sa ibada? Never. Hindi papasok. Kaya, ang Malikiyya, akad. Tinatawag lang ang nikah na akad. Kasunduan. Kasi magkakaroon ng kasunduan yung dalawa dyan. Bakit mo pinapasok sa ibada? Yung kasunduan ng dalawa. Pangatlo, Shafi'iyya. Binabasa ko lang ito sa kitab ng Fiqh al-Madhahib al-Arba'a. An-nikahu bi-annahu aqdun. Shafi'iyya to. Pwede nyo balikan yung kitab kung nagsisinungaling ako. An-nikahu aqdun yatadammanu milka wat'in bilafdi inkahin o tazwij. Ang pag-aasawa, sabi ng ang kasalan o pag-aasawa, sabi ng Shafi'iyya ay kasunduan na naglalaman ng karapatan sa pagtatalik gamit ang pagpapakaisa o gamit ang salitang ikinasal kita o pinaasawa ko sa iyo
yung salitang kasal o salitang pag-asawa, ang Shafi'iyya, ginamit nilang salitang akad. Gusto ko focus yung salitang akad para mas maintindihan nyo. Ang akad, hindi yan papasok sa ibada. Yan ang definition ng Shafi'iyya. Balik kasi pinakahuli, Hanabila. Itong definition ng Hanabila. Sabi ng Hanabila, ang nikahu akdun. O, kita mo? Nagkasundo lahat. Walang scholar na nagsabi na ang nikah ay ibada. Ang sabi ng lahat ng mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, akad. Tapos papasok mo ibada. Saan ang nagsabi dito sa kanila ibada? Lahat sila nagsabi akad. Ano, nagsisinungaling ka? Pinapasok mo sa ibada, pinagsisinungaling mo pa itong apat na madhab. Sabi ng Hanabila, aqdun bilafdi inkahin aw tazwijin ala manfaati al-istimta'i wa hum yuriduna bil manfaati wal intifa'i kagayriha. Ayun, sabi nila, ang pag-asawa ay kasunduan. So, lahat sila nagsabi kasunduan. Tapos, ikaw sinasabi, pinipilit mo pa rin na ibada. Binabasa mo ba talaga yung kitab ng fiqh? Okay. Ang kasunduan sa kitab ng usul ay minal muamalat. Okay, basahin natin. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kitab na Majmu'ul Fatawa. Ako binabasa ko yung libro. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kitab ng Fatawa, ay sa Majmu'ul Fatawa, sa kitab niya na Majmu'ul Fatawa, al-aslu fil uqudi wa syuruti al-jawaz wa sihah. Ang original na batas ay magiging maluwag ka. Hindi ka maging stricto. Ang original na batas sa mga kasunduan, ukod. Binanggit ko kanina, di ba? Ang plural ng akad ukod. Gusto ko from kanina, balik tayo sa batas na niya. Ang original sa ukod at mga kondisyon, al-jawaz wa sihah, ay ang pagpapahintulot at ang pagiging wasto niya. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kitab na Majmu'ul Fatawa, wala yahrum minha, at hindi ka pwedeng magbawal dito. Hindi ka pwedeng magbawal. Naintindihan mo? Hindi ka pwedeng wala yahrum minha wa yabtul illa ma dalla syar'u ala tahrimihi wa ibtalihi. Hindi ka pwedeng magbawal dito. Hindi ka pwedeng magbawal dito at hindi mo pwedeng sabihin na pawalan mo ng bisa o sabihin mong haram maliban mayroon kang dalil na bawal yan. Sinabi mismo ng propeta, bawal yan. Pero kung mga pag-intindi mo lang, pag-unawa mo lang, wala ka namang dalil na pinagbawal ng propeta, dapat magbabawal. Wahadal qawl huwa sahih. Wahadal qawl huwa sahih. Sabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah, bidilalatil kitabi wa sunnati wal ijma'. Nakuha mo? Ito ang salitang totoo sa pamamagitan ng katibayan na mula sa Quran, mula sa Sunnah at napagkasunduan ng mga ulama. Lahat ng ulama nagkasundo. Walang sino mang scholar ang hindi sumang-ayon dito. Lahat ng ulama ay nagkasundo na ang ukod ay pinahintulutan at hindi ka pwede magbawal dyan. Kaya sabi ng Allah sa Quran, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. O kayo mga mananampalataya, tuparin ninyo ang inyong mga kasunduan. Tuparin ninyo ang inyong mga kasunduan. Kasunduan, transaksyon, muamala. Tapos papasok mo sa ibada. Hindi pwede pasok sa ibada yung muamala. So, gusto ko maintindihan niyo mabuti. Huwag kayo masyadong saradong utak nyo ba? Alam ko, nakasunod. Ang tao, sabi ko, pwede magkamali. Ang scholar, pwede magkamali. Yung sheikh natin, kung ang isang mufti, pwede makapaghatol, pwede siya magkamali. Pero bakit siya pipilitin na sumunod doon? Kung patay na, patawarin siya naman ng Allah. May mali ba doon? Pag sinabi ko nagkamali, at siya ay mujtahid, pinapatawad siya doon. Pero ikaw na alam mo ng mali, pinipilit mo pa rin yung mali na itama. Tapos papalabasin pa kami gumagawa ng bid'a. Hindi ka kasi nagbabasa. Okay. Sa kitab na Al-Qawaid An-Nuraniyah, sa kitab na Al-Qawaid An-Nuraniyah ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ito ang sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah para mas maintindihan mo. Faslun fi qawaid muta'allika bil uqudi min al muamalat al maliyah wan nikahiyah wa ghayriha. Ay dito naman sa uqud, kaida, ibig sabihin ng kaida is basihan, parang
doon natin ibabalik yung bagay na to, na mula sa mga transaksyon ng pinansyal at pag-aasawa. Ibig sabihin, pasok na naman yung pag-aasawa sa transaksyon, kasunduan. Kaya sabi dito, faslun wa ammal uqud min al muamalat. O, kita nyo, ang uqud, ang kasunduan ay kabilang sa muamalat. Sabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah sa kitab na Al-Qawaid an-Nuraniyah. Kabilang sa muamalat ang uqud, ang kasunduan. Al-muamalat al-mali wa nikahiyah wa ghayriha sa kitab Al-Qawaid an-Nuraniyah. Oh, kita mo. Ang dami kong ano dito Ito malalaking kitab na yun at mga ulama yung mga pinagkunan ko kanina. Bagbanggit tayo sa mga huli mga scholar din. Dito sa mga madahib, definition ng Hasyat Ibn Abidin sa Ad-Dur al-Mukhtar. Definition nila, aqdun yufidu hilla istimta' ar-rajul bimra'atin. O, kita mo? Kahit saan ko nalang basahin, aqd ang sinasabi nila. Ang definition nila sa pag-asawa, aqd. Walang nagsabing ibada. Alam mo, magkaibang ibadat akad. Hindi ko lang kung sarado pa utak ng mga yan at hindi pa maintindihan yung bagay na to. Kasi sinasalita ko mga kapatid. Pero gusto ko lang ituwid kasi hindi makaintindi mga yan eh. Pinipilit nila kami, gumagawa kami ng bid'a, promotor kami ng bid'a. Papasok tayo sa bandila, relax kayo. Papaliwanag ko yan. Yung sinasabi nila na walang nagbandila. Kasi kaya ko narating yung narating tong nikah kasi pinipilit nilang ibada to kaya daw bawal yung bandila. O ngayon, tanggal ang ibada sa nikah, sa paraan ng pag-asawa. Sabi ko, may ipipilit na naman nila ibada. O ibada kung sa intensyon gusto mong mag-asawa. Yung intensyon mo para sa Allah, para makadami ka ng anak, para mapangalaga. Wala tayong debate dyan. Dito tayo hindi magkakasundo. Pagsasabihin mo pa rin yung paraan ng pag-asawa, yung mga kasunduan dyan. Saan ikakasal, kailan ikakasal, ano yung dori, ikapasok mo sa ibada. Ay, huwag kang magtarpulin eh. Kung ipapasok mo sa ibada yung paraan ng pag-asawa, bawal magtarpulin. Bawal magpakasal sa hotel. Bawal magpakasal dyan sa mga eskwelahan. Kita nyo? Bawal yung dori na hindi katulad ng dori ng propeta kasi pinasok mo sa ibada eh. Kung naiintindihan mo sinasabi ko, maliban kung sarado talaga utak mo, hindi mo naiintindihan. Pag pinasok mo sa ibada, kapatid, yung pag-asawa, talagang bawal hanggang dulo. Mahirapan ka. Nag-gets mo? Yung ibada na tinatawag natin, kung ano lang yung ginawa ng propeta, katulad sa sala. Ang sala ibada. Hindi mo pwedeng gawing 4 na raka, na duhur, gawin mong 3. Kasi ibada yan. Hindi ka pwedeng magsala sa duhur sa gabi. Kasi may oras yan. Wala kang pwedeng baguhin dyan. Yan ang ibada. Para maintindihan mo, pag-iwalay mong ibada at sa kaadat. Umuamalat. Kasi ang ibada, hindi ka talaga pwedeng magbago dyan. Mapasok talagang bid'a dyan. Kung paghipitan yung pag-asawa, bawal yung ganito, bawal kasi yan na hindi ginawa ng propeta. Yun lang ang dalil mo. Sapat ba yung dalil mo na hindi ginawa ng propeta? Napakababaw naman yung salitang yan. Babalikan ko yun inshallah, yung tungkol sa na doon lang tinaas ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung Okay. Halos nabasa ko na yung mga nila. Okay. Ito, meron ditong video si Sheikh Ahmad Jan. Hafidahullah. Actually, Sheikh Ahmad Jan, mashallah. Isa sa mga ustads ko din yan, kaibigan ko at the same time, ustads, may video siyang ginawa. Sabi niya, pinost din nila to. Pero hindi ko ma-open kasi gamit ko yung cellphone ko. Ano sabi ni ustad dyan? Sabi ni ustad dyan, ito, hindi 100% ito yung pagkasabi niya. Ito, gusto kong maintindihan mo. Kasi pinost mo na naman to, hindi mo naman maintindihan. Hindi ko alam, hindi mo maintindihan. Bibigyan kita ng isa pang dalil dito. Sabi ni Ustad Ahmad dyan, nung time, tinanong ko, sabi niya, ano yung para saan yung bandila, yung pandi na yan. Sabi niya, ginagamit sa mga share. Noon, ginagamit sa ganito, ganyan. Okay. Noon, may mapaniniwala dyan. So, noon paniniwala yan. Sabi ni Ustad dyan, ngayon, pag naglalagay na lang ang mga tao ng pandi, ng pandara, wala nang paniniwala na gano'n. Kasi pag tinanong mo yung mga taong kinakasal, bakit may pandi? Sabi nila may kakasal. Wala magsasabi dyan na may share. May bida na ginagawa dyan. Pinipilit nyo na mabuti. Tatanungin ko kayo mga kapatid, mayroon ba dito sa inyo na pag ikakasal ka, pag naglagay ng pandi dyan sa mayroon siyang share na mangyayari? Pag naglagay ng pandi sa kasalan, wala pong ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ay kakasal. So sabi nila noon, okay, sabi nila ustad, noon, pag nilagay yan, may share. Noon. O anong dalil mo ustad? Pakinggan mo to. Qaida usuliyah.
al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kung hindi ko lang kung alam yung batas na to. Batas to ng Islam na nilagay ng mga usuliyon. Ang hatol ay umiikot doon sa bagay, sa katangian niya. Kung nandyan, bibigyan natin ng hatol. Kung may paniniwala na shirk yan, edi bawal ang pandi. Pero kung walang naniniwala na shirk yan, ba't ka magsabing ano? Ibig sabihin, hindi ka pwede maghatol kung wala na yung paniniwala na yun. Hindi mo pwedeng hatulan yung pandi na wala na pong naniniwala na yan ay may shirk na gagawin dyan. Wala na yung hatol. Yan ang, kung naiintindihan mo yung sinabi ko sa kaida usuliya na al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Kung maintindihan mo yan, hindi mo ko sasang-ayunan mo ako dito. Maliban kung hindi mo maintindihan yung kaida na to na usuliya. Kung hindi mo maintindihan yung kaida usuliya na to, hindi ko na alam. Magpupus ka na naman na na yung panding na yan ay ginagamit sa shirk. Noon, ginagamit sa shirk. Pero, okay, naftarid, ginagamit sa shirk. Pero ngayon, ginagamit sa shirk. O ginagamit bilang dekorasyon. Anong koneksyon kung tapos na? Alam mo, yung hatol sa kanya noon, bawal yun. Pero ngayon, dekorasyon. Sabi nila, okay. Ginamit ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung flag sa jihad. Ginamit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang flag sa jihad. Kaya hindi ito pwedeng gamitin maliban sa jihad. Sino sabi sa'yo? Magbangkit ka ng scholar na ang flag ay para lang sa jihad. Oo. Meron sa mga ulama sabi sunna, pero meron bang dalil na ang flag ay dapat sa jihad lang gagamitin? Kulhatu burhan. Ibabalik ko sa inyo yung sinasabi nyo. Kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mayroon ba kayong dalil man lang mula sa Quran, sa Sunnah, sa Sahaba, sa Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, sa Arba'atul Madahib na ang flag ay para lang sa sa jihad? Sabi nila, ito ang pangalawang dalil namin. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kay Ali, la'u'tiyanna ar-rayata gadan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasulahu. Saan ang dalil dyan? Saan ang dalil sa hadith na to na ang flag ay sa jihad lang gagamitin? Asan? Kung umiintindi ka ng dalil, napakalayo. Para sabihin mo na ang dalil na to ay dalil na bawal gamitin ang flag maliban sa jihad. Asan dito sa hadith na to? Nung gumamit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng flag, asan doon ang dalil na bawal? Hindi sana, lahat ng ginamit ng propeta sa jihad, bawal mo gamitin sa labas ng jihad. Kung maging may stricto ka. Yung ihram na ginagamit natin sa pag-uumrah at hajj, hindi ka pwede magsuot ng ihram maliban sa umrah at hajj? Kasi doon lang ginamit yung ihram? Walang pagkakaiba doon. Napakalayo. Na sasabihin mo, doon lang ginamit kaya bawal. Sabi nila, may mga plug doon kaya hindi ginamit ng propeta. Hindi nila ginagamit kasi ginagamit nila sa lang. Sa panahon natin ngayon, ginagamit ng mga bansa, ginagamit sa dekorasyon. Anong issue doon? Wala naman tayong paniniwala dyan. Alam nyo, bawal lang naman yan. Pag may paniniwala dyan, magiging kakampi nyo kami. So, dahil transaction yung kasal, kaya yung mga dekorasyon dyan, ang batas naman sa paglalagay ng dekorasyon, ito naman yung batas. Al-aslu fi zina, al-ibaha. Ang original sa paglalagay ng dekorasyon, pagpapahintulot. Kasi kabilang lang yan sa kaida na al-aslu fil asya, al-ibaha. Al-aslu fil asya wal manafi al-ibaha. Lahat ng ang original na batas sa mga bagay na kaugalian, mga bagay na may pakinabang ay pagpapahintulot. Sabi nila, anong dalil niyo sa adat? Puro adat kayo ng adat. Pakinig ka. Babasahan kita ng dalil. Okay, mahirap masyado sandali lang. So, akala siguro nila, alam nyo, yung adat na yan, babanggitin ko sa inyo, saan galing, saan mga kitab ba yan? Hindi ko alam kung naiintindihan mo yung adat. Ang adat, ito sa kitab ng ito naman yung katibayan natin sa adat. Ito sa kitab na Syarh Mandumatul Qawaid al-Fiqhiyyah li-Sa'di na sinulat ni Hamad al-Hamad. Ito ang sabi niya. Al-aslu fil adat al-ibah. Ang original sa mga kaugalian ay pagpapahintulot. Alal musannif rahimahullah.
wal aslu fi adatina al-ibaha hatta yaji'a sariful ibaha. Ano definition ng adat? Hiya ma'tada an-nasu min at-tasarrufati wal aqwali wal af'ali fal aslu fiha al-ibaha. Ang original sa kaugalian, tradisyon, kultura ay pagpapahintulot mula sa galaw, salita, gawa, kasama ng mga dekorasyon. Pagpapahintulot ang original yan. So hindi ka pwedeng magbawal sa adat maliban may dalil ka na bawal yan. Kasi ang adat at saka muamala, parehong pinahintulutan yan. Hindi ka pwede maghigpit yan. Hindi ka pwede magbawal yan. Kaya nga pinapahintulutan namin Hindi ako promotor ng pandi. Hindi ko kailangan pinupromote ang pandi. Hindi ko pinupromote yan. Sinasabi ko lang po yung bata. Sabi nila, promotor ka, di magpandi ka. Ano kailan? Nag-utos ba ako magpandi? Meron bang salita sa akin na magpandi kayo? Kasinungalingan. Lagi nilang, pagbibintang? Sabi ko, batas ang pinag-usapan natin dito. Batas ng Islam. Ang pandi ay pinahintulutan, hindi ko sinabing inutos ko sa inyo. Magkaiba yung sinabi kong batas niya at inutos ko sa inyo. Pag-ibahin nyo yan. Hindi ko sinabing ang pagpapandi ay inuutos ko. Sinasabi ko lang po at sinasabi lang po namin na ang pagpapandi ay pinahihintulutan kasi kabilang lang sa adat na walang nalalabag na dalil. Kasi nga, sabi ko nga, muamalat yung kasal yung itsura niya. Binanggit ko na kanina. Mamaya, babalikan naman din, maintindihan yung pabalik-balik na lang ibada. Hindi ko alam ano bang tinutukoy na sa ibada dyan. Yung itsura niya. Hindi, wag kang mag-tarpaulin dyan. Wag kang mag-balon. Wag kang mag-kick. Kasi mga bid'a yan. Ito ang dalil natin sa adat. Sabi ng Allah, Qul huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo na may pakinabang. Dekorasyon, damit, pagkain. Lahat ng may pakinabang sa mundo ay pagpapahintulot yan. Yan ang dalil sa adat ng mga ulama. Hindi ako magsabi nito. Magtanong ka sa mga maalam. Ito ang dalil ng mga ulama sa adat. May pinagkunan ang mga ulama na dalil sa adat sa Suratul Baqarah. Sa adat. Hindi ko lang alam kung hindi mo pa maintindihan. Akala siguro nila ang adat walang dalil ng mga ulama. Pangalawa, na dalil ng mga ulama sa adat na pinahintulutan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama. Hanggang sa dulo ng aya. Sabihin mo, Muhammad, na wala akong matagpuan na ibinabasa sa akin na ipinagbawal sa akin. Ibig sabihin, hindi ka pwede magbawal maliban may dalil. Kasi dinitali na po ng Allah, ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng haram. Kung walang dalil na haram, bakit mo pagpapawal? Bawal ka ng bawal? Bid'a ka ng bid'a? Hindi mo maintindihan ang ibig sabihin ng bid'a. Ang bid'a, inuugnay sa religion. Ibada, pagsamba. Ang paraan ng pagkasal, itsura ng kasal, hindi po ibada. Akad, binasa ko na kanina, hindi ko alam, hindi mo pa maintindihan. Pipilit mo pa rin na ibada. Alam nyo, yung pinagbabasihan lang nila, salita ng tao lang, isang scholar. Sinong ulama? Tinatanong ko kayo, sinong ulama ang nagsabi na ang gagawin mo dekorasyon ng flag, bandila, pandi sa kasalan ay haram? At ang flag ay sa jihad lang. Puro lang kayo, sinabi, wala talaga sila may bigay na dalil. Pinipilit nila na kami ang mali. Ako, pinaulit-ulit nyo sinasabi, mali talaga kayo. Hindi nyo ako mababago dyan. Kung nagsabi man namin khilaf, ako sinasabi ko walang khilaf dyan. Mali talaga kayo na ipagbabawal yung pandi dyan. So, palagi kayo nagpupus, ayaw nyo naman magipag-discuss. Sa hadis na basihan ng mga scholar natin sa adat, ito naman, al-halalu ma ahallahu Allahu fi kitabihi wal haramu ma harramahu Allahu fi kitabihi. Ito ang dalil ng mga ulama sa hadis, sa adat, yung kaugalian. Ito ang dalil nila. Ang adat, akala nyo ba walang dalil ng mga ulama? Mayroon. Dito nila kinuha yung dalil sa al-aslu fil adat al-ibaha, ang original sa adat. Sabi nila, papuro kay adat, may dalil nga eh. Tapos sabihin nyo walang dalil ang adat. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang halal ay lahat ng inihalal ng Allah sa kanyang Quran. Wal haram, at ang haram ay lahat ng iniharam ng Allah sa kanyang kitab sa Quran. At ang mga bagay na hindi niya binanggit, pinatawad ka dyan. Asan dito yung flag na haram? Haram, binanggit na ng Allah yung mga haram dyan. Mga haram na hayop, haram na kainin, haram na isuot.
Binanggit na sa atin mga bagay na yan. Tapos magdadagdag ka ng haram na wala namang dalil. Magdadagdag ka ng bid'a na wala namang dalil. Subhanallah, gabayan naman kayo ng alam mga kapatid. Sabi nga ni Dr. Ito, nakita ko lang sa Saidul Fawaid ni Dr. Ahmad Najib. Sabi niya na yung pagtataas ng plug ay nakadepende sa intensyon. Kung ang intensyon mo dyan ay may shirk dyan, may mga paniniwala na hindi matutuloy ang kasal pag walang pandi, sang-ayon kami sa'yo. Pero kung dekorasyon lang, hindi tayo magkakasundo kung ipagpipilitan yun na bida yan. Huwag nyo lang ipilit na bida yan, di bida yan. Wala naman nagsabi sa mga ulama na ang nikah ay paraan ng nikah ay ibadah. Tapos ginagamit yung Salik Fauzan, pinagsisinungaling nyo pa yung Sheikh Salik Fauzan. Paulit-ulit yung pinupost yung wala na kayong nakuhang dalil eh. Yun lang ang nakuha yung dalil kay Salik Fauzan, nagsisinungaling pa kayo. Pati yung scholar, pinagsisinungaling nyo pa. Pakinggan nyo na mabuti yung video niya. Pasensya na kayo mga kapatid. Wala pong binabanggit na pangalan. Oo. Di matamaan. Alhamdulillah. Itutuwid yung paniniwala niya. Papalabas nyo kami ng bid'a, gumagawa ka ng bid'a, promotor kami ng bid'a, pinopromote namin ng pandi na bid'a. Ang layo naman. Kailan pa naging bid'a yung pandi na yun sa kasalan na decoration lang na ang muamalat, pasok ka sa muamalat na yung itsura ng kasalan eh. Alam mo, bawal lang naman yan, may paniniwala ka dyan na ganito, na masama, talagang bawal talaga yan. Sasang-ayon kami sa'yo, pero kung wala namang paniniwala, sabi ko nga kanina, sa Qaida Usuliyah, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Kung maintindihan mo yung Qaida Usuliyah na to, tapos na tayo. Magkakasundo tayo agad. Huwag yung gamitin dalil ng mga hindi naman dalil sa bagay na yan. Pasensya na kayo mga kapatid, kasi pinipilit Pinipilit yung bagay na hindi naman dapat may pagbawal. Ang post lang naman sa bagay na yan. Ayaw ko man ibaba yung pinag-aralan niya. Mahirap magbaba kasi pagyayabang yan. Magbasa ka na lang po. Magtanong ka. Huwag mong ipilit na puro ka lang Google. Magbasa ka, magtanong ka. At nang masagot yung tanong mo, hindi yung nakapokus lang kayo sa isang pinagkukunan yun ng kaalaman. Paano kayo matututo? Isa lang pala pinagkukunan nyo. Kung nagkamali yun, di hanggang dulo. Magkamali na lang kayo. Susundin nyo. Pwede i-reject natin kung mali. Kahit sino yung scholar sa mundo, mula pa sa kay Imam Abu Hanifa, pwede natin i-reject ang kanilang salita. Kasi sila mismo nagsasabi na wag kunin ang kanilang opinion pag sasalungat sa dalil. Pag walang dalil, ba't natin kukunin? Ang mga scholar natin, nag-ijtihad sila. Pwedeng tama, pwedeng mali. Normal. Ayaw yung tanggapin na nagkamali yung scholar. Propeta. Paano la? Paging makatarungan tayo sa mga scholar natin. So, alam nyo, hindi ko alam kung may intindihan pa ninyo mabuti mga binasa ko kanina. Kinuha ko lahat yung mga na to, kaya hindi ako nakapag-post ng mga ilang oras na isang araw yata hindi ako nakapag-post dahil lang sa gusto ko paghandaan tong usapin na to. So, ngayon kayo gumawa ng video, sagutin nyo lahat yung ko. Hinahamon ko kayo. Hinahamon ko kayo. Kung may scholar ang nagbigay ng definition na ang definition ng kasal sa syaraan ay ibada, public apology. Saksi kayo mga kapatid. Magpa-public apology ako na mali ako. Yes, magpa-public apology ako. Kung mayroon isang scholar na nagsabi sa definition ng nikah na hindi akad, public apology. Simple lang, public apology ako. Kasi kung wala ka may bibigay, tumigil ka na. Post ka ng post. Inulit ko. Sinong scholar ang nag-define na ang kasal ay hindi akad? Hindi akad. Wal aslu fil uqudi minal muamalat. Ang akad, mga kasunduan, sa muamalat talaga yan. Huwag mo nang ipilit na hindi muamalat ang akad. Maliban lang kung may scholar kang sinasabi dyan na hindi mula sa mga kilalang mga ulama. Ibang usapan na yun. Sabi ko nga mga kapatid, magpa-public apology ako pag hindi nila dinefine ang nikah ng akad sa syaraan. Sa syaraan ang pinag-usapan natin kasi kasunduan, biruin mo, lalaki at babae magkakasundo, tapos i-define mo na hindi kasunduan yan. Kakasundo yung dalawa kasi magdidiman yung bawat isa dyan. Hindi ba kasunduan yan? Sa tingin mo may scholar na magdi-define sa kasal na hindi ganon? Tapos isasali pa nila Sheikh Salik Fauzan na sinabi doon niya na ang nikah ay ibada. Doon sa video pa sa YouTube,
pinakinggan ko ng paulit-ulit yung video sa YouTube. Wala naman sinabi sa Sally Fauzan na ibada. Hindi ka lang, nakakaintindi ka ba? Pati eskula pinagsisinungaling mo. So, pasensya na kayo sa sa salita ko mga kapatid, kasi hindi na maganda sa totoo lang. Grabe na yung pang-atake ng mga taong yan. Sobra na, dahil sa kamangmangan, dahil sa hindi pagbabasa, masyado nang mahigpit naman. Alam nyo, wag na masyado tayo mahigpit ba? Hindi naman natin sinabi na maghigpit tayo masyado sa bagay na hindi naman pwedeng paghigpitan. Ito Pero yung maghatol ka na wala namang basihan, di ba usapan? Ba't tayo maghatol sa bagay wala naman tayong basihan? So, actually, wala naman tayong nabanggit. Kung masasaktan ka, di magbago ka Ano lang naman yun. Kung magpupus ka lang ulit, pagpilit mo yung ibada, intensyon. Hindi ko lang alam yung ibada. Pinipilit mong ibada. Kung intensyon ko mag-asawa, ibada talaga yan. Wala tayong debate. Binasa ko na kanina. Hindi ko lang alam. Pipilit mo pa. Tapos yung mga nila, hindi ka pa pwede mag-comment. Tapos sa akin, mga comment, alam yung mga commenter ko, yung mga binabasa ko. Sinicheck ko yung profile nila. Mga dami account, mga fake account. Mag-comment kayo ng gamitin yung totoong account nyo. Hindi yung gagamit kayo mga dami account para pagsalitaan nyo ako na hindi magaganda. Sinabi mga kapatid. So relax, alhamdulillah, tapos na yung issue. So, pagpipilitan pa nila, nasa kanila na wala na akong magawa. So, request ko na lang po mga kapatid, pa-share na lang po video na to. Kasi alam ko yung mga taga-Pilipinas tulog. So, bukas pa nila mapapanood tong video call mamaya. Inshallah. So, pa-share na lang. At, nang sa ganun makarating din sa kanila. Kung may kailangan kang i-mention, di i-mention nyo. Wala naman tayong Gusto lang natin kaalaman. Wala tayong binanggit na pangalan. Kung may gusto kayong i-mention, mention nyo. Basta ako, wala akong binanggit na pangalan. Pero, para sa kanila to. Okay? Wala akong ibinababang tao. Gusto ko lang ituwid yung mali na paniniwala. Yan lang mga kapatid, hindi ko nagpahabain. Pasensya na kayo Medyo ako sa salita ko kanina. Ganun lang siguro. Gusto ko lang ilabas yung katotohanan. Tungkol sa usapin sa bagay. Inuulit ko po, hindi po ako nagpo-promote ng pandi. Sino ang nagpapandi? Welcome. Basta wag lang paniwalaan na may ibang paniniwala dyan. Pero kung wala namang paniniwala, hindi ko pagbabawal. Hindi na yung pagbabawal. Hindi ibig sabihin promotor kami ng bida. At yung mga dalil ninyo na kami ay sumusunod sa mga adat ng mga natatanda na gumagamit ka ng dalil, wala pa sa lugar, ayus-ayusin yung pagbabasa ng dalil. Para hindi naman kayo magmukhang mangmang ba. Nagdadalil kayo, wala pa sa lugar. Okay. Malinaw na ba? Pa-comment na lang po. Kung naintindihan na mabuti o magulo. Kasi nakita ko, alhamdulillah, wala naman nag-comment ng mga hindi magaganda. So, ibig sabihin, wadeh. Clear. Inshallah. Yes. Papasok lang sa ibada, depende sa niya mo. Ang nikah, pag-asawa, papasok lang sa ibada, depende sa niya mo. Kung niya mo bilang pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam, halas, ibada. Sa intention lang yun. Pero yung itsura ng kasalan, hindi po siya ibada. Kasi pag ibada, strictuhan natin yan. Walang tarpaulin, walang balon, walang cake, bawal sa mga hotel. Kasi ibada nga Sa tingin niyo ba, mangyayari yun? Never. Walang ganun. Kasi hindi naman ibada yan Para darating ka sa punto na yun. Di sana, kung ipapasok mo sa ibada yan, walang makakasal ngayon sa atin. Walang makakasal sa hotel, walang makakasal na may tarpaulin, walang makakasal na may cake, walang makakasal na may mga kasi dapat lahat yung gagawin mo, kung paano nagpakasal yung propeta. Hindi, mahirapan tayo niyan. Di ba? Nag-gets ba ibig kong sabihin? Kung iniintindi nila. Naman simple. Dito sa King Abdulaziz University, mashallah. Assalamualaikum sa mga kapatiran natin sa sa King Abdulaziz, Jamiat King Abdulaziz. Alhamdulillah. Okay, so alhamdulillah at least naliwanagan yung mga kapatiran natin matapos ng issue. Huwag na actually dito actually usap na ako sa kanila para pagdiskusyonan yung bagay. Hindi naman sila pumayag. So hindi para ipapahiya natin sila, para ipaintindi natin sa kanila na mali sila.
Alhamdulillah. Ganun lang naman yung sa atin dito. Wala tayong layunin dito na magpahiya. Wala tayong layunin. Ang gusto lang natin dito, iparating, ay maintindihan yung katotohanan. At pag-aralan natin ng mabuting batas. Kasi, bigay ko ng hatol, napakasarado ng utak mo, napakakitid ng utak mo, napaka-stricto mo sa bagay na hindi naman pwede pag-strictuhan. Wala namang pwede pag-strictuhan sa bagay na yan. Tapos makapagbintang ka pa sa kapatid mo, wagas, kaysa gumagawa ng bida. Ayun, may higpit tayo sa bida, tapos mapagbintangan tayo mubtadi. Wala ko tayo labila. Actually, ang dami ko pa dapat basahin na dalil, kaso lang masyado na mahaba yung ano eh. Ang dami ko pa hindi nabasa dito sa totoo lang. Ang dami kong research dito. Sayang naman tong mga ni-research ko na hindi ko man lang nabasa lahat. Kapal-kapal tong ano, para lang ihanda ko sa kanila para sagutin ko sila ng mabuti. Wala na oh. Hindi kapal pa ng ano, hindi ko nabasa. Alhamdulillah. Allahumma amin. Okay na siguro. Mahaba na yung ano, nabasa ko. Sapat na yun. Kasi pag masyadong mahaba, pangit naman. Jamiat Mu'ta, mashallah. Jazakumullah khaira sa Jamiat Mu'ta. Balik salami ala al-ikhwa. Si Jamiat al-Mu'ta. Jamiat Mu'ta. Inshallah, sana makadalaw ako sa Jordan. Para mabisita ko naman yung mga kapatiran natin sa Jamiat Mu'ta. Tapos pinag-aaway pa nila. No? Pinag-aaway pa nila yung Jamiat Mu'ta sa Jamiat Madina. Kung hindi ko alam ano naisip ng mga taong yan. Tapos alam mo, pinag-aaway pa kami ng ibang mga scholar, mga ulaman natin sa Pilipinas. Gusto lang mag-aaway kami. Kinukuha nila yung ano, kinukot nila, tapos awayin ko. Bakit ko awayin? Hindi ko awayin ng taong hindi naman nagpo-promote ng mali. Kung may mga konting ano lang, ba't ko awayin yan? Hindi tayo nagipag-away. Tapos pag-away-awayin nyo pa kami. Ito mga taong to, mahilig magpa ano, sol-sol, tapos pag-awayin. Kasi so, ano, may mga comment pa sa akin, pinag-aaway kami sa mga, ba't ko awayin mga yan? Hindi tayo nagipag-away. Gusto lang natin ihayag ang katotohanan. So inshallah, share nyo lang ito mga kapatid para makarating sa kanila at maintindihan ito, matapos na. Pero kung hindi pa sila matapos, ayun magagawa natin. Ganun talaga. Mahirap magpaliwanag sa taong sarado. Tapos dadali lang pa ako na mangmang. Tapos mayroon pang nag-post na yung tula ni Imam Shafi'i. Ano yun? Ako yung safi? Sabi niya, yukhatibuni safihu bikulli kubhin fama akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilma ka'udin zadahu al-ihraqu tiba. Alam, sa mangmang lang yan na ano, sayang hindi nakaunawa ng batas. Yung shiar niya na yan. Tapos ilalabas tayo na tayo yung ano, tayo yung mangmang. Alam, lahat tayo naman mangmang sa ano, kasi naghahanap din ng ano. Pero siyempre, wag naman yung ihalin tulad sa taong mangmang na yung gumagawa ng mga bida-bida. Alhamdulillah. Okay, paalam na po ako mga kapatid. Kasi baka ano, meron bang gustong magpaano dyan? Sa mga nanonood? Sa mga university, meron ba nanonood dito? Kasi kanina, 2 university na nakita ko nanonood. From Jamiat Malik Abdulaziz sa Jeddah at saka sa Jamiat al-Mu'ta sa Urdon. Salam sa inyong lahat dyan. Allahumma amin. Sa lahat ng dua, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Yes, pag-aralin. Wala silang alam sa ano. Wala silang alam sa kawaid al-fiqhiyya at saka kawaid al-usuliyya. Alam nyo, kung alam lang nila yung mga kawaid, hindi na sila makapag-higpit. Kaso lang, wala eh. Hindi sila, ano na, focus lang nila, puro dalil. Alam nyo, kung dalil lang kayo nakapokus, wala kayong alam sa mga kawaid at mga istinbatul ahkam mula sa pagkuha sa mga kawaid al-fiqhiyya, kawaid al-usuliyya, wala. Talagang mahirapan ka magbigay ng hatol. Oh, mashallah, min al-Jami'a al-Urduniyya. Mashallah, Jami'at Mu'ta, Jami'a al-Urduniyya. Si Al from Jami'at al-Azhar. Mashallah. Balik salami ala al-ikhwa fi Jami'at al-Azhar ya Sheikh Al. Ay si Sheikh Ali Al-Mamukan Rumanggar kabilang sa actually kamag-anak ko naman din yan kasi taga-isang lugar lang kami. Pati ka Abad, balik salami ala Abad. Sa mga kapatid dyan sa ano, Jamiat Al-Azhar. Hindi ako rin muna magkatalima sa Idsa kasi ano, Rufa Faisal, ano na yung oras, time na pa, ano na ako, late na masyado. So may turn ba? Masalama. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Pa-share na lang.
itag nyo na lang kung sinong gusto nyo tag dito. Jazakumullahu khaira sa panonood at sa pagsuporta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.